Matagal nang nakalipas mula noong huli kong nakita ang baryo ng San Roque. Lumaki ako roon, pero matapos mamatay ang aking mga magulang, lumuwas ako ng Maynila para mag-aral at magtrabaho. Halos 10 taon akong hindi nakauwi. Kaya nang makatanggap ako ng sulat mula kay Tia Rosa, ang matandang kapatid ng nanay ko, agad akong nagdesisyon na bumalik. Bumalik ka na, malala na ang kalagayan ng bahay ninyo. Hindi na kaya ng mga kapitbahay na bantayan pa. May mga naririnig na kakaiba tuwing gabi. Noong una, inisip ko'y simpleng kwento lamang iyon ng mga matatanda. Pero may kakaibang kaba akong naramdaman. Lalo na't naalala ko ang mga kwento ng nanay ko tungkol sa alagad na hindi matahimik, na matagal nang gumagala sa baryo. Pagdating ko sa San Roque, hindi na ganon ang itsura nito. Maraming bahay ang iniwan ng mga tao, marami ang lumipat sa bayan. Tahimik, at tila walang gustong lumapit sa lumang bahay namin. Nang pumasok ako, agad kong naamoy ang halimuyak ng amag at bulok na kahoy. Ang mga lumang gamit ni nanay at tatay ay nandoon pa rin. Pero may isang bagay na hindi ko malilimutan, ang lumang aparador sa kwarto ng aking mga magulang. Noong bata pa ako, lagi akong sinasabihan ni nanay na huwag kong bubuksan iyon, kahit anong mangyari. At dahil mapaglaro ako noon, ilang beses ko ring sinubukan. Pero tuwing lalapit ako, bigla akong giniginaw at parang may bamulong sa tenga ko. Bata, huwag. Unang gabi ko pa lamang, pero hindi ako nakatulog ng mahimbing. 12:00 ng gabi, narinig ko ang ingay ng mga yapak sa labas ng bahay. Mabigat, mabagal, para bang may nakapaa sa basang lupa. Nang silipin ko, wala akong nakita. Pero pagbalik ko sa kama, may nakitang basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto. Mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang mga boses. Hindi malinaw, pabulong lamang. Minsan babae, minsan bata, minsan tila napakarami nila at sabay-sabay na humihingi ng tulong. Isang gabi, hindi ko na matiis. Sumigaw ako, "Sino kayo? Anong kailangan ninyo sa akin?" At doon ko narinig ang isang boses na malinaw, malalim, at galit. "Ibalik mo ako." Kinaumagahan, nagpunta ako kay Tia Rosa para ikwento ang mga nararanasan ko. Nagulat siya, at hindi na ako pinatapos magsalita. Sinabi ko na sa ate mo noon pa, huwag niyang itago riyan. Huwag niyang itali. Pinilit kong alamin ang ibig niyang sabihin. At doon ko nalaman ang totoo. Bago raw ako ipanganak, may isang batang babae sa baryo na biglang nawala. Anak siya ng isang kapitbahay, pero hindi na natagpuan ang katawan. Ang sabi ng iba, dinukot daw ng engkanto. Pero ayon kay Tia, nakita raw ng nanay ko ang bangkay ng bata, nasa bakuran mismo ng bahay namin. At imbes na ilibing, dinala ni nanay ang bangkay at itinago sa lumang aparador. Ginamit niya ang mga dasal na itinuro ng isang albularyo para isara ang kaluluwa ng bata roon, at huwag na muling makapinsala. Ngunit ngayon, marahil ay humihina na ang pagkakakulong. At ako, na anak niya, ang pinupuntirya. Kinagabihan, bumalik ang mga boses. Pero ngayon, hindi na sila bulong. Sigaw na, iyakan. At bago ko namalayan, nakatayo na ako sa harap ng aparador. Ang mga kamay ko'y kusa nang bumubukas sa lumang seradura. Kahit anong pigil ko, parang may nagtutulak sa akin. At nang bumukas ito, bumungad ang isang batang babae, hubad, bulok ang balat, at putol-putol ang buhok. Nakatitig siya sa akin, at ngumiti. "Salamat," bulong niya. Mula roon, huli na ang lahat. Ang buong baryo ay dumanas ng takot. Isa-isang nawala ang mga tao. At ako ang huling naiwang nakatira sa San Roque. Hanggang ngayon, sinasabi nila, may naririnig pa ring bata sa lumang bahay namin. At kapag napadaan ka sa gabi, huwag na huwag kang lilingon kapag may tumawag ng pangalan mo.
Dahil baka hindi na tao ang tatawag sa'yo.